Patuloy na magdadala ng maalinsangang panahon sa Metro Manila at ilang karatig sa Southern Luzon. Samantalang ilang bahagi ng kanluran ng Visayas at Mindanao nakakaranas ng ilang tropical wave at mga kalat-kalat na pag-ulan, at sa extreme North Luzon bahagyang lumayo pero nakakaranas ng maulap na panahon dahil pa rin sa presensya ng habagat despite na numipis ito. Posibleng bagong invest na mamataan sa mas malayong silangan ng Guam na maaring ma-monitor this weekend. Mukhang maliit ang posibilidad na lumapit ito sa anumang kalupaan ng bansa o pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Ano ang dahilan? Ipapaliwanag pa rin natin. Total na lindol sa Pilipinas ngayong month of June umabot na sa mahigit 1,000. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, June 11, 2026. Ang oras sa ating Boss 5 may umaga ay alas 11 sa isna ng umaga. Well, patuloy pa rin tayo magiging maalinsangan dito sa bahagi ng Metro Manila at ngayon unti-unti nang nagiging maalinsangan na rin sa ilang karatig sa Central Luzon at ilang bahagi sa silangang bahagi naman ng Northern Luzon. Bahagyang lumayo ng konti yung range ng ating southwest monsoon at dito sa may bandang kanlurang hilaga ng extreme Northern Luzon bahagyang numipis po yung daloy ng habagat, kaya manaka-naka lang ang magkakaroon sila ng maulap na yung papawirin at makakaranas pa rin ng mga ilang localized thunderstorms, kaya lang mostly bandang baybayin o bandang West Philippine Sea na ang magiging madalas na lightning strikes. At mula sa ating lightning detection system, meron pa rin tayong naitala na at least 170 lightning strikes kung sisilipin natin ng malapitan, yung real time, ang ating lightning detection system. Ayan mga folks, kung titingnan naman natin dito sa real time, within 2 hours ay nasa 462 na po yung ating total lightning strikes at makikita nga po sa extreme Northern Luzon sa may bandang karagatan po ng bandang West Philippine Sea at dyan sa parte nga po ng dulong bahagi ng Itbay at Batanes po. 562 lightning strokes naman ang outer total, ibig sabihin medyo malayo sa kalupaan ng bansa natin na umaabot ng 562. Pero yung malapit sa kalupaan, kasama na sa inward ng kalupaan natin ay umaabot ng 462 lightning strikes ang total. Well, do-double check natin sa pinaka-satellite imagery, mapapansin nyo po, despite na bahagyang numinipis po yung ating hanging habagat dito sa extreme Northern Luzon, patuloy pa rin nakakaroon pa rin ng ilang kalat-kalat na mga manakanakang pag-ulan dyan at mga localized thunderstorms. Dahil nga po gaya nating report ng mga nakarang araw dahil yung taas ng habagat ay nagpapaulan dito sa may bandang kanluran ng extreme Northern Luzon, most likely ang concentration ng pag-ulan ay dito nga po sa may bandang Hong Kong, Hainan at Taiwan ang concentration. Marami pa rin mga pag-ulan o nagkakaroon pa rin ng kalat-kalat na pag-ulan sa may bandang Ilocos Region. Hindi nga lang siya kagaya na kahapon na medyo bahagya na lamang o madalas light rain showers. So makulimlim tayo dyan, kabilang na ang Pangasinan area at kitang-kita naman sa pinaka-satellite imagery. Sa pinaka-infrared, makita nyo po na manipis la ang nakikitaan natin dito sa may bandang extreme Northern Luzon. Mapapansin nyo po, despite na maulap pero makikitaan natin na medyo maliwanag na masyado sa sikat ng araw ang parte nga po ito ng Ilocos Region, dito sa may bandang Mountain Province, yan sa pinaka-itaas ng Mountain Province, kasama na ilang bahagi nga po sa kanluran mula sa Ilocos Sur hanggang Pangasinan na nga po yan. So makakaranas pa rin tayo dyan ng mga maulap na yung papurin. So maliban na lamang mula dito sa may bandang Tarlac, pababa ng Bulacan na mas maaaraw at malinsangan na po tayo all the way hanggang Metro Manila at ilang bahagi ng Calbarzon area at Bicol Region. Although may mga forecast pa rin tayo na mga kalat-kalat na pag-ulan at may localized thunderstorms na iiral. Yung kitang-kita naman natin dito sa pinaka-infrared ng satellite imagery na malinaw naman ang kaulapan na namamataan natin dito sa bandang kaluran nga po ng Mindanao at Visayas. So patuloy pa rin ang mga maulap na yung papurin sa may bandang Visayas at Mindanao, kaya yung pagkulog at pakilat ay patuloy pa rin na mararanasan lalo na sa may bandang katimugang bahagi
ng Mindanao na kung saan ang concentration ng balakas na pag-ulan sa may General Santos, medyo mayroong mga localized thunderstorms daw po na nakataas dyan. So malayo sa range sa amin sa Caloocan, 228 km ang pinakamalapit sa amin sa Caloocan sa ngayon. Ibig sabihin lamang yung detection ng aking lightning detection o lightning detector sa Caloocan, naka-pinpoint lamang yan within 228 km ang layo. So malayo-layo siya mula sa amin sa sentro ng Caloocan. At makikita naman ninyo sa pinaka-triangulation, malayo naman. At yung pulsing ng detection, ng triangulation, ng mga lightning detection, halos pinakamalapit sa amin lang sa Caloocan ay dito nga po sa may bandang West Philippine Sea sa bandang Ilocos region. Ayan, tuloy-tuloy pa rin yung mga pagkulog. At makikita natin, sumasabay po sa frontal system ng Bayou Front dito sa may bandang Hilaga sa silangan ng Guangzhou o China ay nagdudulot po ng mga sunod-sunod na localized thunderstorms. Yan, so malinaw naman yan mga folks. So, hindi inaasahan na nagkakaroon tayo ng detection base sa ating Doppler radar. So, mababa lang ang water vapor, typically lightning showers lamang. At patuloy pa rin ang ating current conditions ng mataas na magnitude 5 na lindol. At patuloy pa rin ang malalakas na aftershocks dyan sa paligid po ng General Santos hanggang Davao Occidental area. So, ingat pa rin po mga folks. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds pa rin kami sa Caloocan. So, sa loob na 3 araw, base sa forecast and storm prediction, mababa lamang daw ang chance na pag-ulan. At least naging 20% ang chance ngayong Thursday at isolated lang pagdating ng Biyernes. Pero pagdating daw ng Sabado, mukhang medyo mataas ang chance na pag-ulan natin at 19%. Well, hopefully dito yan sa Metro Manila pumasok, pero nasa 90% daw ang forecast ayon dito sa ating forecast and storm prediction. Sa labas ng presyo na naitala na weather station kininang 3:53 AM, pinakamababa na ang 28.2 degrees Celsius. Kahapon pinakahayas na sa amin ang 33.5 degrees Celsius kahapon dito ng hapon at 2:37 PM. Ibig sabihin manatiling mataas ang aming heat index na nasa 49.1 degrees Celsius ang aming init pandama since kahapon. So patuloy pa rin ang mataas na heat index at mainit ang magiging panahon pa rin natin sa Metro Manila. Kung titingnan naman natin sa ating instrumentation reading as of 10:54 AM sa amin sa Caloocan, 48.4 degrees Celsius. Grabe ang aming heat index danger base sa instrumentation reading. Pero kung kukunin natin siguro yung pinaka average niya, naglalaro yan siguro mga around 46 o 45 to 46 degrees Celsius siguro yung pinaka-average niya. So, forecast, 44 degrees Celsius daw. So, nahigitan niya aking instrumentation reading. At sa maghapon ay hanggang 45 degrees Celsius lang daw ang pinaka-highest average ng aming heat index na aabutin sa maghapon. Yan. At sa ating automatic weather station ng heat index at temperature since hindi na available ang report ni Pag-asa para sa init factor. So, titingin tayo sa pinaka-actual ng reading mula sa pinaka-automatic weather station si Pag-asa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Highest heat index so far, maliban sa Romblon dahil mukhang sira yung aparato nila, nasa 51 degrees Celsius, ay nangunguna ang Dayat Camarines Norte na may 48 degrees Celsius na mataas na heat index. So halos pareho sa amin sa Caloocan at Camarines Norte na merong parehong 48 degrees Celsius ngayon as of 9 o'clock sa kanila na may highest heat index. Highest air temperature naman ang recorded as of 9 to 11 o'clock. Nangunguna pa rin ang Dayat Camarines Norte na may 37.76 degrees Celsius po yung pinaka-highest. So, meron pa rin tayo na monitor in real time mula sa pinaka-data feed ni Pag-asa. So nakataas ngayon ang thunderstorm advisory care of Pag-asa dito sa bahagi ng Visayas area at nagpost na tayo kanina dyan at tuloy-tuloy pa rin po mula Palawan hanggang dito sa bandang Puerto Princesa sa Palawan hanggang Quezon na yan at Rizal within 1 to 2 hours on effectivity. So mostly ay remnants yan ng habagat. At ganoon din sa most of Visayas area, kabilang na ang Iloilo, Guimaras, Negros Oriental, Occidental, kasama na siyempre ang Palawan po. 1 to 2 hours lang din ang effectivity ng forecast na ito. So, ingat na naman po sa mga pagkulog at pagkidlat at may mga inaasahan daw tayo ng mga katamtaman na pag-ulan pa rin. Samantala sa ating PH Extremes in past 24 hours, nangungunang Infanta Quezon na may pinaka-highest end temperature na grabing init 37.7 degrees Celsius ang grabing init sa kanila
ramdam pa rin talaga yung drought sa may bandang Infanta Quezon. Mapapansin nyo po, bandang Silanganan na nagpapalit na po yung ating extreme temperature dyan sa Silangan mula sa kanluran. Kasi nga po, umiiral na kasi ang habagat, so most likely dito sa kanlurang bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila ay magkakaroon tayo ng mga madalas-dalas na kasi na pag-ulan. At sa Silangan naman, mostly mga hot dry at easterly trade wind na may dalang alinsangan ang naasahan. Sa lowest temperature naman sa Baguio, almost stationary at 17.4 degrees Celsius. At sa Inulan, ang Malay-Balay Bukidnon, nakatotal sila ng 58 millimeters total rainfall. At sa Baler, Aurora Sat naman, nakatotal sila ng 15.3 kilometers per hour average wind speed. Samantalang sa amin sa Caloocan ay 15.2 kilometers per hour. Halos pantay lamang kami dito sa Baler, Aurora na may ganyan kalakas na average wind speed. So malakas-lakas o medyo mabugsuin ang hangin sa atin ngayon. Normally yan kapag kataghabagat po. Outside humidity natin, medyo katamtaman, 76%. Wala itong pinagbago since last hour. High pressure area tayo at 1,010 hectopascals dito sa Metro Manila. Steady ito since last hour. Pero hindi maganda ating air quality at 52 index ng moderate air quality po. So mataas-taas ang ating air pollution. Magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga. Sa atin namang sea level, based on high tide o low tide status, may mahigit 2 hours pa to minimum low. So pababa pa lamang ang sea level natin, ibig sabihin mataas pa rin ang alon. At sa lagay naman ni Mayon, patuloy pa rin nasa moderate yung status nito. So silipin naman natin, kamustahin natin yung status ni Mayon Volcano. Although unrest pa rin ito at magmatic, meron pa rin activity sa kanyang lava flow. Very obvious at meron 21 volcanic earthquakes ito at 16 volcanic tremors na tumagal ng 3 to 40 minutes ago. So ito yung huling record niya. At may 312 rockfall events daw ito. 3,619 tons a day since June 10 recorded. So patuloy pa rin ang aktibidad niya sa pinakabunganga at tanaw na tanaw pa rin. Sa nagtatanong ko, may ipopost ko na ba yung real time ng CCTV ni PBox? Ginagawa na po natin ng program yon. So antay-antay lamang. At ipopost din natin dito mga folks. Meron lang tayong medyo aayusin para hindi mag-conflict yung ating script dito sa ating webpage. So, try ko pang i-minimize yung ating active volcano and thermal anomalies dito sa pinakamapa. Tinatry ko i-compress o i-minimize para hindi masyadong mag-workload habang ginagawa natin yung CCTV live screenshot para meron din tayo sa ating webpage. So, antay-antay na lamang tayo mga folks muna. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:26 AM at lulubog po ito mamayang 6:25 PM at sa ating morning crescent at 20% illuminated na lamang po, palubog pa lamang po ito at 41 degree elevation ha. So palubog pa lamang po ito ngayon 2:33 PM po ngayong hapon, pero bukas ng madaling araw at 2:17 AM naman ito mag-moonrise. At sa ating local weather outlook, para ngayong Thursday and Friday, naasahan natin na magiging partly cloudy ang ating buong mag-araw. At sa maghapon, ganon din bukas, sa magiging gloomy daw ang ating paligid, may aasahan daw na localized thunderstorms bandang hapon po, gabi o madaling araw na nasa 61% daw ang chance. Well, tingnan natin bukas. Pero sa ngayon ay isolated lang daw ang naka-forecast sa atin ngayong araw ng Thursday. Highest and lowest pressure expected maglalaro 34 to 35 degrees Celsius and lowest pressure expected ay 27 to 29 degrees Celsius. So diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery mula sa pinaka-latest. Gamitin natin yung pinaka-latest satellite imagery. Gamit tayo ng BO3 siguro. Makita natin sa BO3 para mas malinaw po yung mga kapal ng kaulapan. Mapapansin nyo po sa bandang extreme Northern Luzon, manipis po yung dumadaan na hanging habagat dito. Although makakaroon pa rin tayo ng mga ilang kalatang pag-ulan dyan sa may bandang extreme Northern Luzon, kabilang ng Ilocos, pero maliitan lamang ang tsansa na magkakaroon tayo ng malakas na ulan. Siguro mga light rain showers ang kadalasan lamang at mayroong bugso ng hanging habagat. Pero yung tindi ng dalang ulan, pansamantala munang medyo hihina muna ito or halos sa monsoon break. Ganun ang parang mangyayari dahil yung pinakadaloy ng ating habagat nandito pa yan sa parte po ng Thailand, Laos, patawid ng Hainan, Hong Kong at Taiwan po ang daloy ngayon ng ating habagat.
medyo malayo dito sa bandang kanluran ng Nodo Luzon. So manipis lamang ang medyo nagpapang-abot dito, kaya papapansin natin umaaraw at maalinsangan na naman po ang ating nararamdaman na parang tayo'y nasa hot dry season pa rin. Gaya nga po nating sinasabi, hindi pa talaga totally hot dry season. Mangyari pa talaga yan mga 20, yan, mga 20 pa talaga ng June para maging tama or pagsakto ng summer solstice. So yun talaga ang pinakahabagat na talaga natin. So mapapansin natin magiging katamtaman ang lagay ng panahon sa buong Northern Luzon mula dyan sa bandang Kalinga, Apayao o hanggang Mountain Province yan, kasama na ang bandang Ilocos Region hanggang La Union at Pangasinan, part dito sa Musikaw di lamang tayo. Ganon din sa may bandang Cagayan Valley o Tugigaraw, pababa na yan ang bandang Aurora ha, magiging katamtaman tayo maaraw at malinsangan din at hindi mawawala ang forecast ng mga localized thunderstorms bandang hapon. Maaraw at hot humid din ang panahon sa atin sa bandang Central Luzon mula Tarlac, pababa na yan ang bandang Pampanga. Despite na magiging mas maulap sa buong Zambales area sa kanluran hanggang dyan sa may Bataan, pero magiging maaraw at malinsangan tayo pagpasok po yan ng Pampanga, Bulacan, kasama na ang buong Metro Manila, Batangas at Laguna. Mga ilang gloomy lamang at partly cloud dito sa Musikaw di lamang ang iiral sa atin sa maghapon. Ayun, kita sa satellite imagery na halos medyo gloomy lang tayo, pero patuloy na maaraw at malinsangan tayo kabilang na ang buong South Luzon, kasama na ang Kabikulan area. Parte ito sa Musikaw di lamang tayo sa ilang bahagi ng South Luzon, kasama na ang bandang Romblon, Masbate, Oburias Island. Medyo mga isolated lang ang pag-ulan ang asahan natin dyan. Typically light rain showers. At sa bandang Mimaropa, magiging maulan maya-mayang konti sa buong Palawan area na may papalapit po na trough dito. Tingnan natin kung mataas ang heavy rain potential niyan. Yes, mataas po. Makikita natin na unti-unti lumalapit na po yung pinaka-tropical wave dyan. Asahan maya-mayang konti ha, magiging heavy rain showers po ang ilang bahagi ng Puerto Princesa. Magdala po ng payong dahil inaasahan ng biglang downpour ng ulan mula sa El Nido, pababa na yan ng Batarasa. Yan. Malamang siguro tatagal yan mga within 1 hour period, siguro to 2 hours po, base dito sa lawak ng kaulapan na ito. Ganon din sa bandang kanluran ng Bisaya, sa Panay Island at Negros Region, maulap at may mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog din ng umiiral. Kabilang na ang Bacolod sa Negros sa Occidental at Iloilo at Guimaras naman sa bandang parte ng Panay Island. Pero sa hilaga ng Panay Island mula Aklan hanggang dito nga po sa Rojas City at Carlos o Capiz, magiging katamtaman din ang panahon po. Very isolated lang din ang pag-ulan. Ganon din ang iiral sa buong Cebu area, dyan sa sentro ng Danao hanggang dyan na yan sa may bandang Mandaue, yon, Mandaue. So, mula dyan sa Pantin ng Mandaue hanggang sa Fernando o Carcar, magiging part dito Musikaw di tayo. Well, may mga afternoon rain showers po ang inaasahan natin na kabilang ng Bohol, Leyte, yan, may mga kalat-kalat na pag-ulan, moderate and some heavy rain showers po tayo, kabilang na ang Southern Leyte at southern part ng Samar o Eastern Samar mula Borongan hanggang Gian po. Sa hilaga naman ng Eastern Samar, magiging katamtaman, maaraw at malinsangan tayo, medyo gloomy lang tayo sa maghapon, so may mga forecast tayo na may mga pag-ulan din at may mga pagkulog at pagkilat na iiral. Pagdating sa Mindanao, magiging maulap at gloomy rin ang bandang Zamboanga Peninsula at nakakaranas sila ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan na may pagkilat pagkulog. Of course, dyan sa bandang Silaway, Baligdan, pababa na yan ng bandang Zamboanga City. So mapa Zamboanga Sibugay man yan o Zamboanga del Norte. Pagitan po ng Gutalak hanggang Tungawan ay magiging maulap tayo at kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog sa maghapon po. Well, good thing po yan para maibsan ng grabe ng init. Ganon din sa isla ng Basilan at Hulusulo. Pero sa nalalabi po ng Zamboanga Peninsula, mula rito sa bandang Midasip, papasok ng Katipunan hanggang dito sa Misamis Occidental, Lanao Region ay magiging maaraw at malinsangan ang panahon natin, kabilang na ang ilang bahagi ng Sorsogon area. Parte ito, mostly cloudy lamang ang iiral sa buong Sorsogon area at Davao Region hanggang central ng Mindanao sa Bukidnon. Kabilang na ang Northern Mindanao kasama ang Surigao Region at Agusan Region na magiging partly cloudy lamang tayo at magiging mostly cloudy sa may bandang isla nga po ng Dinagat Island at Siargao na may mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog ang aasahan pa rin. Pero mula sa may bandang Butuan, pababa na yan ng Davao de Oro sa may bandang Compostela Valley, partly cloudy ito sa mostly cloudy lamang tayo pero hot humid na panahon ang medyo tuloy-tuloy pa rin na iiral. The rest ay magiging maaraw at malinsangan pa rin tayo sa buong Davao Region.
Kabilang na ang Davao del Norte, ilang bahagi ng Davao del Sur at Davao Oriental. At kasalukuyang maaraw dyan, so sa mga nasalanta pa rin ng malakas sa lindol sa paligid ng General Santos City, Sarangani, lalo na sa Glan sa Glan po ang mas naging malaki ang naging damage dyan sa bandang Glan po. So hopefully, medyo silong-silong muna tayo dahil medyo may pagtirik ng araw. Maya-maya may magiging maulap tayo at may mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog lalo na sa Sarangani. So be prepared na lamang po sa payong just in case matinding araw at may mga biglaang buhos ng ulan na panaka-naka po ang bugso ng mga heavy rain showers. So dapat preparado pa rin tayo mga folks. So generally katamtaman ang lagay ng buong panahon natin sa bansa. Magkakaroon lang tayo ng mga ilang pag-ulan sa kanluran, bunsod lamang yan ng ilang surface trap at habagat naman dito sa Miban Extreme no Luzon, although medyo nagmumunsunal break muna ito o numinipis yung ating habagat sa may bandang Luzon. Yan, dahil medyo lumayo muna yung ating habagat dito sa parte po ng China. And the rest, karugtong na yan ng frontal system biofront dito sa may bandang Taiwan, extending na yan naman ng southern Japan, kaya nakakaranas ng sunod-sunod na mga localized thunderstorms ang umiiral ngayon dyan. So kung mapapansin natin yung air mass, mas makapal dito sa baba ng Taiwan. Manipis lamang dito sa baba ng Luzon, ayun, no? So medyo manipis po yung air mass, yung bigat ng ulap na dala. Kaya manipis-nipis lamang ang buhos ng ulan. Hindi masyado dito sa bandang South Luzon kasabay ang buong Calabarzon at Metro Manila. Well, medyo may kakapalan ng kaulapan dito sa may mga kanluran kaya may mga pagdala ng pag-ulan sa ilabang bahagi ng Visayas at western portions ng Visayas at Mindanao. So, prepare pa rin ang payong mga folks. Bagamat wala pa rin tayong binabantay na anumang aktibong low pressure area, pero gaya ng ating mga report nung nakarang araw 3 days ago ay mayroon inaasahan daw na may mabubuong bagyo. Pero ito i-explain natin na igi. At dahil meron tayong minor El Nino, most likely ang mga bagyo ay manggagaling sa mas malayong silangan ng bansa natin. At mapapansin nyo po, maaga ang trajectory nito pa northwestward. So very less likely nagtatrajectory ang mga bagyo dito sa may bandang kalupaan ng bansa. Magdedepende na lamang yan sa galaw ng steering environment kung mag-extend po na pakanluran ang galaw ng environmental steering. Pero kung hindi po, normally ang galaw ng bagyo, kung mapapansin nyo po, ay pa-northwestward po ang karimitan na galaw niya. Paganyan, yan. Paganyan, yan. Madalas ganyan ang magiging galaw ng bagyo. So, ang magiging concern lang natin dito, yung enhance sa bagat, just in case po. Na kapag medyo mas malapit ng konti, yung trajectory ng bagyo, palalakasin ito ang ating habagat. Yan. So, magiging problema natin dito yung habagat, yung enhance sa bagat po. Hindi yung mismong bagyo po, just in case. Sa ngayon, meron tayong namamataan dito na bagong low pressure area at probably magiging posibleng bagyo ito, just in case. By this weekend, malalaman natin yung galaw ng aktibong low pressure area na ito kung magiging aktibo. Pero mapapansin natin, patumbok niya ay Guam. So, very less likely ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat napaka-long range pa yung forecast nito, so maaari pang magbago. However, base dito kay GFS, sa ngayon ay wala itong magiging banta sa bansa. Dahil medyo tatama ito sa may bandang Northern Mariana Islands. Ayan. So, depende po sa lakas niyan na magpapa-accumulate dito sa ating habagat, dito sa timog kanluran ng bansa. So, depende yan kung magiging mas malakas siya, magiging super typhoon halimbawa, maaring makapaghatak yan sa ating habagat na magbubunsod ng monsoon gyre na magbubunsod naman na mas maulap naman sa bansa na magdadala ng mga kalat-kalat pag-ulan. So, for the meantime, hindi muna tayo magiging conclusive sa magiging forecast ng extension nito mula this weekend. At since kay ECMWF, kung titingnan natin, mayroon ding mataas na confidence na may mabubuong low pressure area, although napakahilaw o napaka-disorganized pa nito ditong darating na weekend, by June 12 o June 13 po ito na mamamonitor. So baka bukas or sa Sabado, kung hindi man linggo, malalaman natin kung itong mabubuo na to just in case po ay magiging walang banta sa bansa. Most likely bandang Guam na medyo magiging banta ito, panigurado. Yan din ang nakikitaan sa ibang mga agencies na magiging active na tropical cyclone daw pagdating ng next week. Ayan. Makikita niyo po yung galaw niya. Ganon din kay GM na ganon din ang nakikitaan
na mukhang mataas ang confidence ng system nito na magiging isang active na low pressure area o tropical cyclone. Wala naman sa ating wind speed and direction, makikita natin na medyo may Coriolis nga na namamataan dito sa malayong silangan ng Guam. So most likely ay maaaring mataas ang confidence na magiging isang tropical cyclone ito anytime this weekend. Pero sa ngayon, nanatiling malayo na magiging banta ito sa Pilipinas. So titingnan-tingnan na lang natin siguro yung magiging behavior nito this weekend. At mula sa pinaka-mean sea level pressure ay makikita nyo po may high pressure area dito sa may bandang southeast of Japan. Kaya medyo yung trajectory ng bagyo medyo pakanluran, pero pinipilit pa rin pahilagang kanluran dahil nga po malayo na nanggagaling at marami pang pagkakataon na magkakaroon ng systematic development itong posibleng low pressure area na pwedeng mas lumakas dahil nasa karagatan nito at napakalayo ang panggagalingan pa. Yan. At mula sa tropical cyclone strike probability, walang latest strike probability so far. Pero kung titingnan natin sa iba, yung forecast ay most likely ay mataas na po yung development niya until this weekend hanggang next week po. Yan, so mapapansin po natin ang development ng anumang bagyo ay napaka mababa ang posibilidad na magkakaroon ito ng paglapit sa bansa. Yan o. Yan, between na yan ng June 13 siguro o June 17 to June 22. Yan po yung magiging trajectory niya. So, most likely ang galaw niya pa ganyan. Yan. Yan, most likely pa ganyan. Pero again, depende yan sa lakas ng bagyo ha. Baka maging super bagyo yan ay mapapalakas nito yung ating habagat na magdadala naman na matitinding pag-ulan mula sa bandang kanlurang bahagi ng bansa. So, tingnan-tingnan pa rin natin mga folks. Kahit hindi man yan lumapit o pumasok ng PAR, ay magiging concern natin yung magiging hatak nito sa habagat just in case. So, mag-update po tayo mga folks sa magiging progress nitong bago nating binabantayan. Pero gaya nating sinasabi sa ngayon, napakaliit pa ang posibilidad na ito'y pumasok ng Philippine Area of Responsibility dahil most likely ay magugwam ito and then kikilos agad ito pahilaga patungo dyan sa may bandang either Okinawa Islands or bandang Taiwan or bandang southeast ng Japan. Ayun o. So yan. Pero kung mapapansin natin hanggang third week ay aabutin at least mga 10 to 20% na maapektuhan ng trough na ulan ang Metro Manila at buong Northern Luzon at Southern Luzon area. The rest 5% na lamang po to 10%. So maliit lang kung mangyari man yan at medyo magiging makulimlim tayo kung pumasok po yung probability na yan. So abang-abang natin, malalaman natin yan this weekend yung magiging progress po nitong bagong invest just in case maging aktibong low pressure area siya since may positive nga pong nakikitaan itong si ECMWF. At ganun din ang confidence ng forecast ng Japan Meteorological Agency na mukhang meron nga manggagaling na isang bagyo dito sa may bandang malayong silangan ng Guam nga. So dito ayan nagkakaroon na ng circulation. So tingnan natin. Malayo pa yung masyado yung bagyo. Pero at least may idea na tayo kung ano yung magiging kilos niyan dahil sobrang layo niya at dahil sa mahina ang ating easterly trade wind. Kaya malakas ang trajectory ng bagyo pa northwestward na halos laging lihis dito sa silangang bahagi ng Pilipinas. Samantala sa Lutindol, sunod-sunod pa rin ang mga aftershocks na malalakas at ngayong umaga nga po tuloy-tuloy pa rin ang mga paglilindol dyan sa may bandang Mindanao, lalo na sa paligid nga po ng General Santos, lalo na dyan sa may bandang Davao Occidental area. Ayan as of halos 9:57, meron na namang malakas na magnitude 5 yan. So, diretso agad tayo sa data feed ni PBOX mula kaninang madaling araw kung ilan ba ang magnitude 5 at magnitude 4 na pumasok. So far, wala namang naging malakas na madaling araw pero nitong umaga, mayroong agad isang magnitude 4. Well, aftershocks pa rin yan. At ito, pangalawang aftershocks magnitude 4.0 at 12 km epicentral depth. At another magnitude 5.4 na lindol na may 33 km depth dyan din sa bandang Balut Island. So, yanig ng yanig sa paligid po ng Sarangani. Ingat po sa mga kababayan natin dahil tuloy-tuloy pa rin po yung malalakas na aftershocks. Then, isang magnitude 4.1 naman. Dyan pa rin yan, malapit sa bandang Balut Island
ng Sarangani. So ingat po mga folks dahil sunod-sunod pa rin tayo mga pagyayanig. Yung estimate natin na dami ng lindol 266 po yung total earthquakes. So tuloy pa rin ang dagdag ng mga lindol ngayong araw. So tingnan natin yung historical earthquake data kung ilan na po yung total earthquake natin ngayong month of June. Double check natin. Yan. For the month of June, ang total earthquake na natin ngayon ay nasa 1,038 earthquakes na po. So, nakakadalawang linggo pa lamang, 1,000 plus na kaagad. Well, hindi na tayo magtataka pa dahil nagkaroon tayo ng malakas na magnitude 7.8 nung isang araw dyan sa may bandang Sarangani area. 982 dito is magnitude 2.0 pataas, 42 sa magnitude 4, napakarami na. At napakarami na rin ang ating magnitude 5, 5.0 to 6, na 12 ang ating magnitude 5. Isang magnitude 6 at isang magnitude 7.0 pataas, na which is ito nga pong magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Ayan o. So nakakatakot talaga at napakarami at tuloy-tuloy pa rin ang aftershock cluster sa area na yan. So mag-iingat po ang lahat mga folks at napaka-apektado na po ng mga taga-Glan at patuloy pa rin ang rescue operation sa paligid ng Glan at Malapatan at most of Davao Occidental sa may bandang Jose Abad Santos. So most likely ramdam kasi yan pati sa Davao City yung malakas na yanig nung Lunes dulot po ng malakas na lindol na ito. So mag-iingat po mga folks maging sa Maasin at General Santos po, mag-iingat po ang lahat dahil tuloy-tuloy pa rin ang mga malalakas na lindol. Napakarami po yung ating mga total earthquakes na. Yun. So, na-discuss na natin tungkol sa historical earthquake ng lindol na yan. So, sa mga nagtatanong uli, pwedeng ma-monitor yan o makita sa recorded historical earthquakes courtesy of US Geological Survey historical earthquake po. Makikita yan dito, ayan o, yung historical, yung pinost natin sa Facebook page, yung ating assessment. So, tatlo nga po yung malalakas na lindol ang naitala. Meron din sa may bandang Sultan Kudarat, malayo-layo na ito pero malakas din ito kasama na ang western sections ng Sultan Kudarat, meron yan. 49 years ago, mayroong magnitude 7.9 po na lindol dyan noong September 17, 1976. Yan, sa may bandang kalurang baybay ng Sultan Kudarat. So, sumunod naman dito, may magnitude 7.5 noong 24 years ago. March 6, 2002 ito, alas 5 na madaling araw, nagkaroon din ng magnitude 7.5 sa may bandang kanluran ng Maitom, ng Baybayin, ng sakop pa rin, dito sa may bandang kanluran ng Palimbang, sakop ito ng Sultan Kudarat pa rin. Yan, yung epicenter ng lindol na yan, for 24 years ago. Pero, ang pinag-uusapan kasi natin, yung mas malapit na lindol, dito sa may bandang General Santos, ang naging unang lindol nga po, ay noong 1984 na may magnitude 7.5, 41 years ago po yan. And then ito nga po nitong Lunes na may pinakamas malakas na magnitude 7.8. Pinaliwanag din natin sa Facebook page kung bakit mas delikado po ngayong taon dahil unang-una mas urbanized na po yung area na ito ngayong taon. Hindi kagaya nung 1984, kokonti pa lamang na nakatira dyan, mabababa o hindi pa masyado urbanized. At wala pang masyadong industrial at malalaking structure ang naitayo. Kaya medyo minimal pa rin yung dami ng naging damage, although malaki pa rin naging pinsala niyan, pero at least kakaunti pa lamang yung naging apektado. Hindi kagaya nitong Lunes. May mga gusa-gusali talaga ang bumagsak. At mas urbanized na kasi nitong Lunes, kaya piniliwanag natin yung assessment kung bakit mas destructive o mas delikado nung nagkaroon tayo ng magnitude 7.8 nitong Lunes nga po. So, basahin nyo na lamang yan sa ating Facebook page. So, sa atin namang annual earthquake, lumalabas po kasama ang magnitude 1.0, nasa 9,305 na po yung total earthquakes natin. Pero kung aalisin natin na magnitude 1, nasa 6,434 total earthquakes na po tayo. So, halos nahigitan na niya ang total na lindol noong 2018 na nasa 6,258 po yung total earthquakes po. Isasama natin yan ay nahigitan po niya ang total na lindol noong 2018 na. So, posibleng susunod na ito sa mas marami nitong 2021. So, tingnan po natin kung malalagpasan niya itong total na lindol ng year 2021. So, nangunguna pa rin sa may pinakamaraming lindol last year po
na grabe. Nagkaroon tayo ng grabing lindol dyan nung nakaraang taon mga folks. At narito naman natin tinidito ay the weather forecast para sa araw ng Huwebes, June 11, 2026. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, June 11, 2026. Huwag pong kalilimutan na mag-like and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong tanghali na sa ating report. Asahan pa rin natin na magiging maaraw at malinsangan tayo, bunsod pa rin ng umiiral na tag-init pa rin natin kahit na taghabagat dahil medyo nagkakaroon tayo ng monsoonal break muna. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-dynamic events mula sa reading ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.